unboxing nitong Soundcore K20i. So ito ay semi in-ear na earbuds, no. Wala siyang silicone dun sa pinakang tip. So para siyang earphone ng iPhone dati, yung wired. So ito ay nasa category ng budget. So budget earphone. Nagre-range siya ng 500 to I think 700 pesos. Depende yun sa sale nitong earphone na to. So ipapakita ko sa inyo yung first operation niya dito sa phone at saka sa application, no. So ito yung maganda dito sa earbuds na to pwede siyang makonect sa application ng Soundcore. Yung kanyang case guys ay glossy, and then yung loob niya matte yung finish. So yung combination din ng earbuds niya, glossy at saka matte. Ibigay ko muna yung pinakang nito, no, specs. So yung specs nito sa yung battery capacity, bawat earbuds ay 47 milliamp hour. So 6 hour yung kanyang playtime kapag full charge. And then yung battery or yung battery capacity naman nung charging case ay 700 milliamp hour. So 36 hours yung kanyang playtime. Ang kanyang impedance ay 16 ohms. Meron din siyang quick charge na tinatawag. Halimbawa, chinarge mo siya ng itong earbuds ng 10 minutes. Ang equivalent niya sa playtime ay 2 hours. So kung full charge naman ang gagawin nyo, aabot siya ng mga 1 hour. And then yung charging case ay kapag ka-charge mo ng full charge, ang duration niya ay nasa 3 hours. Kapag charging, nagbi-blink lang siya ng green. Then pag full charge na, green na lang siya, no. So ito na yung pag-pairing, madali lang. Bali tatanggalin mo lang siya sa charging case. Then punta ka sa Bluetooth ng iyong device, no. Check mo doon kung available na yung Soundcore K20i. Then click mo lang yung pair. So yan. Yung codec nito ay AAC. So dito sa device ko ay SBC. Pero pwede ko ring baguhin, no. Dito. Pwede ko rin siyang gawing AAC. So, yan. Makikita mo rin yung level nung battery. Dito naman sa pinakang app ng Soundcore, click mo lang yung add device. So kung meron siyang available na update, lalabas siya, no, kapag kinlik mo yung K20i. So download nyo lang and install. Medyo matagal yan, no. Naka fast forward lang yan. So version
0.28 yung pinakang latest niya. So antayin nyo lang, no, mag-automatic off and on yan yung inyong earbuds or earphone. So yan, dito tayo sa sound effects. Bali maraming presets dyan, no. Meron silang bass booster, classical, yan, marami pang iba. Meron ding soundcore signature. Yan, mamimili lang kayo ng presets dyan kung ano yung gusto nyo, no. Meron siyang, ano ba to, piano, podcast, yan. Kung gusto nyo naman ng custom, pwede nyo i-customize yung equalizer. So dito tayo sa controls. Dito pwede kang mag-set yung one tap. Itong single tap pala. So sa left, ang sinet ko dyan is volume down. Masanay ako doon, no. Then sa right naman ay volume up. Yung mga naka-assign sa calls, hindi mo siya pwedeng baguhin. So yun dito lang sa taas, no. Yan, pwede mong baguhin yung mga naka-assign dyan. Gaming mode. Ayan. Kapag ka-in-on nyo tong gaming mode, ay madi-disable yung mga presets, yung mga sound effects. Yan. And then punta tayo dun sa settings. Meron siyang touch tone na nagustuhan ko, no. And then itong auto power off. So ipapaliwanag ko to, no. Kapag ka na-disconnect ka sa device, mag-auto power off siya. So mamimili ka lang dyan kung ilan yung duration na gusto mo. So mas maganda siguro yung never, ano, kasi magagamit mo siya dito sa find device. Ayan. Kasi kung nag-automatic off siya, and then hindi siya naka-power on, no. Yan, para siyang alarm clock. So guys, wag niyo susubukan to na nakasuot sa tenga nyo, kasi masakit sa tenga yan. So yan yung kanyang tunog. Okay. Sa firmware naman, pwede nyo i-check kung may available na updates, no. Hindi ko pa siya mare-review sa ngayon kasi gagamitin ko pa siya, no, mga 1 week. And then ito na yung kanyang pinakang specs na makikita nyo sa screen. Basahin nyo na lang kasi wala siya dun sa pinakang documentation na kasama nito, no. Puro ano lang yun, picture. Puntahan nyo yung website ng Soundcore, nandun yung kompletong step by step or step by step operation nitong earbuds na to.